So, merong isang preacher na nagsabi, no? Itong sabi niya, nasa handout. Natanggap niyo na ba yung mga handout ninyo? So, i-keep nyo lang yung handout na yan at makakatulong sa inyo yan during your prayer time para maalala ninyo. May mga blanco din dyan. So, may isang preacher na nagsabi, may 3 klase ng tao sa mundong ito. Okay? Yung una, yung mga matatakutin. Pangalawa, yung mga tao na dahil wala silang masyadong alam para matakot, no? Those who do not know enough to be afraid. Okay? So, alam nyo ba na nagkakaroon ulit ng kaguluhan ngayon sa Middle East? Okay, yung iba sa inyo, kung hindi ko sinabi yon, hindi nyo malalaman. Pero nung sinabi ko, natatakot na kayo. Diba? Pero okay matakot, ha? Okay matakot. At yung pangatlong klase ng tao ay those who know their Bibles. Okay? So, mga kapatid, pag alam natin na ang ating Bible, okay, yung faith natin, yung faith na yan, hindi yan blind faith. Okay? So, yung faith natin, galing sa salita ng Diyos. So then, faith cometh by hearing by the word of God. If we know ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita, then hindi tayo dapat mag-worry, hindi dapat tayo matakot. Amen? Okay? So, kung alam natin ang ating Bibles, okay, yung knowledge natin sa Scripture ay mahalaga sa bawat aspeto ng ating buhay pananampalataya. Pero ito rin ay merong kahalagahan pagdating doon sa prayer life natin. Okay? So, ang Word of God, di ba? Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So, sa bawat area ng buhay natin, kinakailangan natin ang Word of God, knowledge of the Word of God, understanding of the Word of God, and kapag in-apply natin, dyan napapasok yung wisdom. Okay? If we apply the Word of God, wisdom yan. Okay? But pagdating sa panalangin natin, malaki din ang ginagampanan ng Scriptures. Kaya nga, itong Scripture praying ay foundational sa ating prayer life, sa ating devotional life. Nabasa natin kanina, at naniniwala ba kayo sa sinabi ng Romans 10:17? So then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. But para maklaim natin yung mga promises ng Diyos, kailangan alam natin yung promises ng Diyos. Kailangan i-claim natin. Now, sa prayer natin, dapat i-claim. Pero kung hindi naman natin alam, anong i-claim natin? Naunawaan natin? Nasabi ko nga sa inyo nung may mga messages ako na preach na sabi ko doon, meron akong alumni card doon sa aking doon sa kung saan ako nag-aral nung college. Okay? May alumni card kami na isang umaga, nung inaayos ko yung wallet ko, naalala ko, may mga perks and privileges pala yung alumni card. Okay? Na sa mga ganitong establishment, meron akong 5% discount. Minsan, 10%. Di ba? Merong isang establishment na papaputs pa sa muka. Di ba? Okay? Alam niyo ba yun? Puts pa sa muka. Okay? Okay. So, yun? Pagka pumunta ako doon, nag-avail ako ng service, merong 10% discount. Okay? Tapos, nung inayos ko yung cards ko, nakita ko na naman, meron ako yung Pag-ibig loyalty card. Okay? Yung Pag-ibig, hindi yung Pag-ibig sa minamahal mo, no? Yung Pag-ibig loyalty card. Sa Pag-ibig, yung mga may Pag-ibig loyalty card pala, pag pumunta ka sa McDonald's, may discount. Magkano discount? 5% discount, isipin mo. Malaki din yun, ano? Okay? Now, dahil hindi ko alam,
Hindi ko na-avail. Pero ngayong nalaman ko, pwede ko nang maklaim. Now, ganun din, mga kapatid, sa panalangin natin. Okay? May mga promises ang Diyos sa kanyang salita at maaari nating i-claim. Pero hindi natin makiklaim kung hindi natin alam. At yung panalangin natin, kailangan, it is a prayer of faith. Yung prayer na dapat natin, i-honor yan ng Diyos if it is a prayer of faith. Because faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Without faith, it is impossible to please God. Kaya mga kapatid, kailangan nating maunawaan na kapag in-apply natin ang salita ng Diyos during our prayer time, makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos during that time of prayer at sa kasagutan ng Panginoon sa mga panalangin natin. Okay? Merong isang evangelist at pastor na nagsabi nito, one of these days, some simple soul will pick up the book of God, read it, and believe it. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, na tayo ay nagkakaroon ng kaisipan na yung Bible dapat i-explain sa akin. Yes, pinipreach ang Bible. Tinuturo natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, pinapangaral natin para tayo ay ma-encourage, para tayo ay ma-exhort, para tayo ay ma-challenge to follow God, to live for Jesus Christ. Pero mga kapatid, ang Bible, kailangang maunawaan natin, is a book that we should not only explain or listen to, but it is also a book to be believed. Ang salita ng Diyos ay binigay para paniwalaan natin. Okay? Hindi lang yung pakinggan natin, tapos hanggang dyan na lang. It is a book to be believed and to be obeyed. Amen? Kaya nga, sa prayer life natin, sa prayer time natin, mahalaga ilagay natin ang salita ng Diyos. So, letter A, okay? Healthy prayer requires divine nourishment. Okay? Healthy prayer requires divine nourishment. So, saan manggagaling yung divine nourishment? None other than the Word of God. Okay? Saan tayo makakakuha ng divine nourishment? Anong sabi ng Panginoon? Okay? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So, kailangan natin ng physical food para sa ating physical bodies. Kaya, meron tayong kanin. Sino dito? Kanin. Mahilig ka sa kanin. Yan, okay? Sa camp, pag-pray natin sa camp, ha? Okay? Tumaas yung mga bilihin eh. Diba? Pero, hindi kayo magugutom sa camp. Okay? Yung mga sasama, basta magbayad kayo. Okay? Okay? So, hindi tayo mabubuhay lang sa kanin o kaya sa tinapay. But by every word that proceeded out of the mouth of God. Ito yun. All Scripture is given by inspiration of God. Ang ibig sabihin niyan, God's breath. Because even until now, God is speaking to us through His Word. Okay? Kapag pinapangaral ang salita ng Diyos, binabasa ang salita ng Diyos, God is speaking to you. God's breath. Okay? So we need divine nourishment galing sa salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 17 verse 20, if ye have faith as a grain of mustard seed. Yung mustard seed, ang pinakamaliit na seed doon sa Middle East during that time. Okay? At sabi ng Panginoon, if ye have faith as a grain of mustard seed, mas maliit pa itong binhi na ito sa butil ng munggo. Okay? Mas maliit ito sa munggo. Ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove. Isipin mo yun? Kapag meron kang faith, katulad ng mustard seed. Okay? Kasi yung mustard seed na yan, hindi yan nananatiling maliit. Nag-grow.
At yung mustard seed, kahit napakaliit niya, nung siya'y binhi, nagiging puno. At sabi dito, pag yung faith natin, like a mustard seed, mauutusan natin yung bundok lumipat. Okay? God will do the impossible. God can move mountains. Sino kaya mag-move ng mountains? Ang Panginoon. And a prayer filled with faith. A faith-filled prayer can move God. Naunawaan niyo? Ang Diyos, kaya niyang i-move yung mountains. He can do the impossible. At kapag tayo ay filled with faith, prayer natin must be word enriched. Yan yung second point natin. Okay? Word enriched prayer. So sa ating panalangin, marahil iniisip nyo, pag nag-pray ako, paano ko magpe-pray ng 1 oras? Kasi yun yung panawagan ng Panginoon eh. Sabi niya doon sa mga disciples, doon sa Garden of Gethsemane, could you not watch with me for 1 hour? Kung iti-take natin yung challenge na yan na I will pray for 1 hour. Pero sabi ko nga sa inyo, pwede mong simulan muna ng 5 minutes. Then saka ka magdagdag, no? Habang tumatagal, okay? 5 minutes, 10 minutes, 15, 20, hanggang makaabot ka ng 1 hour. Minsan, umaabot pa ng lagpas 1 oras. Merong isang 19th century Christian na pag nag-pray siya sa umaga, 4 hours. Ano kaya pinagpe-pray nila? Ano? Sabi nila, kapag ka may pamilya ka, pag-pray mo yung pamilya mo. Okay? Pag single ka, pag-pray mo yung buong mundo. Okay? Kaya yung mga single dito, mas mahaba yung oras nyo ipag-pray yung buong mundo. Okay? But, kailangan natin makita, mga kapatid, na yung panalangin natin must be enriched by the Word of God. The Word of God, the Bible, brings life into our prayers. Tignan nyo sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. Open your Bibles to 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. Anong sabi dyan? For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. So, yung word of God, effectually worketh. Talagang may bisa. Sabi dito, sa mga talagang sumasampalataya. Okay? So, kung ito ay nagwo-work effectually, okay? Kung talagang nangyayari, yung sinasabi ng salita ng Diyos, then mga kapatid, we need to believe it. And our prayers must be filled with the Word of God. Mamaya, titignan natin dun sa pangatlong puntos natin kung paano ba natin ito gagawin. So, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Naniniwala ba kayo dyan? Okay? Alam niyo mga kapatid, okay, pag pumunta tayo sa Genesis chapter 1, pag pumunta tayo sa John chapter 1, verse 1, ang naglikha sa lahat ng bagay, ang Panginoon. Pero anong ginamit niya? Kanyang salita. Diba? Sa Genesis chapter 1, God said, let there be light. God said, let there be a firmament.
Ano ba? Yung day number 3. God said, let the waters, ba? Separate yung waters sa taas, yung waters sa ilalim, tapos mag-a-appear yung dry land. Day number 4, God said, let there be sun, moon, and stars. And then, day 5. Anong nilikha ng Diyos ng day 5? Fish and birds. Oh, God said, let there be fish. God said, let there be fowls. Sinalita. Day 6. Mga land animals and man. God said. Sinabi ng Diyos, nagkaroon. Nung sinabi ng Diyos, lumabas yung salita mula sa bibig ng Panginoon, everything existed. God's word is powerful. Powerful ito to save a person. Kaya nga, hindi maliligtas ang isang tao unless marinig na yung truth galing sa salita ng Diyos. Ano yung truth na kailangan marinig sa salita ng Diyos? Nagkasala tayo. May kabayaran yung kasalanan natin. Ba? Death, separation. And si Jesus Christ lang ang makakapagligtas sa atin at kung ikaw ay magsisisi sa maling paniniwala at sasampalataya ka sa Panginoon, tatanggapin mo sa puso mo, maliligtas ka. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Yan ang sampalatayanan mo. Sampalatayanan mo ang Panginoong Jesucristo. So God's word is powerful in our salvation. It is powerful in our lives. Okay? And it is powerful in our prayers. I-apply natin sa prayer. Naunawaan niyo pa? Kaya nga itong salita ng Diyos ang nagbibigay ng life sa ating mga prayer. Tingnan niyo sa Psalm 119 verse 93. Psalm 119 verse 93. Anong sabi diyan? I will never forget thy precepts, for with them thou hast quickened me. Okay? So, our prayers must be word enriched, scripture enriched. Yan ang magbigay ng buhay. Kaya, yes, mahalaga yung thanksgiving, mahalaga yung supplication, yung intercession, yung mga petitions natin, but wag natin kalimutan itong scripture praying. Before we proceed, okay, dun sa ibang mga aspects ng prayer, kinakailangan na-apply natin itong scripture praying. Now, marahil tinatanong nyo, Pastor, paano ba natin gagawin yan? Doon sa book na inaaral natin, The Hour That Changes the World, binigay doon yung mga steps paano natin gagawin ito. So, itong last point natin, letter C, the how of scripture praying. Okay? So, paano ba natin gagawin ito? Number 1, okay? During that time of prayer, after mong i-praise ang Panginoon, after mong mag-wait in silence, and after mong mag-confess, kunin mo yung Bible mo. Okay? Itong si George Mueller. Kapag nagpe-pray si George Mueller, laging bukas yung Bible niya. So magbabasa siya ng passage sa Scripture and titignan niya doon yung mga promises ng Diyos. At of course, ang salita ng Diyos, kakausapin tayo. Okay? At ipapakita ng salita ng Diyos kung ano yung mga bagay na dapat nating ipag-pray. And ipapakita ng salita ng Diyos kung may mga bagay tayo na dapat ipasalamat sa Panginoon. May mga bagay na purihin natin ang Panginoon because of what He has done doon sa chapter na ating babasahin doon sa Bible. Okay? So, yung scripture praying, maring dalhin tayo sa isang punto na magpasalamat tayo sa Panginoon. Or may mga bagay pa na hindi natin na-confess na pinakita ng Panginoon through His Word, iko-confess natin. Ganyan kahalaga itong scripture praying. So number 1, listen to or read a passage of the Word of God. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, pwede mong gawin ito with your Bible open. Okay? Kung memorize mo yung passage, pwede mong i-quote from memory. Pero yung iba naman, ginagawa nila, pinapakinggan yung Word of God.
At may mga application na ngayon sa cellphone na pwede kayong makinig sa audio Bible. May mga cellphone ba kayo? Okay? Yung audio Bible, yung Bible may audio, pwede nyo i-play yan. Pakinggan mo. And let God speak to you during this time of prayer. Maging sensitive. Okay? Listen to or read a passage of the Word of God. So dito sa listening na ito, okay? Ano yung mga pwede nating basahin? So pwede ko bang basahin yung Book of Revelation? Bahala ka kung ano makuha mo sa Book of Revelation. But sinasabi ko sa inyo, the Book of Revelation is a blessed book. Okay? Sabi ng Panginoon doon, blessed is he that readeth the words of the prophecy of this book. But may binigay na suggestion dito. Okay? Magbasa ka ng at least one chapter from the book of Psalms. Kasi yung Psalms, mga prayers din yan eh. Prayers ni David, prayers ng sons of Korah, okay? Prayers ni Moses, okay? So, marami tayong makukuhang prayers sa Psalms. Kaya ako, pag ginagawa ko ito, yan, nandun ako sa book of Psalms. Okay? Pili ka ng isang chapter. Kaya isang chapter lang. Wag mong basahin yung buong Psalms sa isang panalangin kasi mahaba yan eh. Okay? Ubus na oras mo kakabasa. Kahit isang chapter lang. At let God move into your heart for things that you are to pray mula sa passage na yan. Proverbs. Pwede din sa Proverbs. Gospels. Okay? Or yung mga epistles. So, mula dito sa mga aklat na ito, pumili ka ng isang chapter na babasahin mo. At tignan mo kung ano yung mga bagay na pinopoint out ng Panginoon doon sa passage na yan na dapat mong ipag-pray. Okay? So, paalala lang. Hindi ka nagbabasa para mag-aral. During that time, may time for Bible study. Okay? May time for Bible meditation. But hindi ito yung time na yan. Because you are searching for power that can be applied dun sa mga petitions natin. Parang ganito. Okay? Doon sa ano bang passage yun? Naalala niyo yung noong ang Panginoon ay nandoon sa nalimutan ko yung city, but may lumapit na Syrophoenician woman, isang Gentile woman sa Panginoon, na sabi niya, Panginoon, yung anak kong babae, okay, siya ay may sakit. Sabi ng Panginoon, parang pag binasa nga natin yun ba't parang ang rude naman ng Panginoon dito? Lumapit yung babae para mapagaling yung kanyang anak. At ang sabi ng Panginoon, hindi binibigay yung tinapay para sa mga anak, sa mga aso. Isipin niyo. Kasi alam niyo, ang tingin ng mga Hudyo sa mga Gentiles, dogs. Pero ang Panginoon, hindi naman niya tingin sa atin na dogs. Okay? Pero ang Panginoon dito, meron siyang itinuturo sa babae. Ano yun? Na tuloy lang siya sa pag-ask sa Panginoon. Okay? Kasi sinabi din ng Panginoon Diba? Sabi nga ng Panginoon, hindi tama na ibigay yung tinapay ng mga anak doon sa mga aso. Pero sabi ng babae, yes, Lord, pero yung mga aso, nakakakain sila ng mga mumu na nahuhulog doon sa table. Anong sabi ng Panginoon? Woman, great is thy faith. Bakit? Yung babae, nagpatuloy siyang humiling. Tinetest yung faith nitong babaeng ito Okay? So, yung babaeng ito, sinagot yung panalangin. Sabi niya, sige, umuwi ka, magaling na yung anak mo. Now, anong tinuturo sa atin yan dito? Okay? Galing sa Bible yan. Ni-record yan sa Gospels. At alam niyo mga kapatid, tinuturuan tayo nito na maging persistent sa prayer. Hindi lang yung isang beses tapos gusto natin may sagot na. Kung hindi pa sagutin sa una, panalangin mo ulit.
Hindi pa rin sinagot, pangatlo. Hindi pa rin, pangapat, 5. Persistent. Tuloy-tuloy. Kaya nga, kung meron tayong pinapanalangin sa Panginoon, huwag tayong tumigil sa after one prayer. Ipagpatuloy lang natin. Why? Because may promise ang Panginoon. Okay? I-honor ng Panginoon yung faith natin, and He can move mountains. He can do the impossible. Naiintindihan nyo? Naunawaan nyo? Okay? So, number 2. Kapag meron ng verse, okay, or verses na inimpress ang Panginoon sa iyo, okay, merong katotohanan na inireveal ang Panginoon sa iyo in that Bible scripture reading, you stop and you meditate sa kung ano yung sinasabi ng verse sa iyo at kung paano mo yan i-apply sa prayer. Okay? Tingnan natin kung paano yung verse na yan matransform sa isang specific prayer. Okay? Either sa buhay mo, sa buhay ng isang taong pinapanalangin mo, okay? O doon sa mga tao na ini-intercede mo para sa Panginoon. Okay? At hindi necessary na ikaw ay gagawa ng sarili mong prayer. Pwede mong sabihin yung nandoon mismo sa verse na yon. Katulad sa Book of Psalms. Okay? Madami mga prayer sa Book of Psalms na pwede nating sabihin sa prayer verbatim. Okay? Nakakasunod ba kayo? Okay? And ilagay natin sa isip natin. Tanungin natin itong mga bagay na ito. Okay? Itong verse ba na ito? Okay? Dinadala ko sa isang point na dapat may ipag-pray ako na tao, may ipag-pray ako na situation, may ipag-pray ako na specific prayer request. Okay? Pangalawa, paano ma-apply itong verse na ito or verses na ito dun sa petition ko sa Panginoon? And paano ko magagamit yung actual words na ito nung verse sa aking prayer? Okay? So, mula dun sa mga verses na yan, okay? Pwede kang makagawa ng sarili mong prayer. Pwede mong, yun na mismo yung ipag-pray mo at mailapit mo sa Panginoon. So, itong scripture praying, okay, ito ay makakatulong sa atin para magabayan tayo sa kung ano yung mga dapat nating ipanalangin. Sino sa inyo, during prayer, di ba? Na-experience mo na during prayer, lumilipad yung isip mo. Di ba? Minsan lumilipad yung isip natin. Okay? Nagpe-pray ka, pero yung isip mo lumipad na dun sa gagawin mo mamaya. But scripture praying will help us. Okay? The Holy Spirit, through the scripture praying, will help us what to pray. And what we should do during that time of prayer. Sabi ko nga sa inyo, it could be thanksgiving. Through that scripture verse, naalala mo yung blessing ng Panginoon. Makakapagpasalamat ka. Maalala mo yung ginawa ng Panginoon o yung katangian ng Panginoon na mapupuri mo siya. O merong mga paalala ng Panginoon mula sa kanyang salita na ipag-pray mo itong taong ito. O may mga bagay sa buhay mo na kinakailangang i-confess sa Panginoon. Okay? So, during this time, as we conclude, okay, malapit na tayo matapos, pagka ina-apply natin itong scripture sa ating prayer time, hilingin natin sa Panginoon na i-bless niya yung kanyang salita para sa ating spiritual life. Katulad kapag kumakain tayo, di ba? Pag kumakain tayo, nagpe-pray tayo, Lord, i-bless niyo po itong food sa aking physical body. The same way, kapag tayo ay nandito sa scripture praying, we also ask God to bless His word
for our spiritual lives. Okay? So, examine natin, kahit isang chapter lang, sa Gospels, Epistles, Psalms, or Proverbs. And, maging sensitive tayo. We must look specifically for ways na ma-apply natin yung verse sa prayer. Okay? At, through that, makikita natin yung mga petition na dapat gawin natin or yung mga promises ng Panginoon. Maraming promise ang Panginoon sa Bible. Okay? Ano lang ang nagiging problem natin? Hindi natin alam or hindi natin kiniklaim yung mga promises ng Diyos. Okay? And, so pwede tayong mula dun sa mga verses na yan, makagawa tayo ng sarili nating prayer based dun sa nilalaman ng mga verses na yan at makalapit tayo sa Panginoon with confidence. Bakit? Kapag yung prayer natin, okay, base sa salita ng Diyos. Makinig kayo ha. Kung ang panalangin natin ay ang pundasyon, ang salita ng Diyos at base sa mga pangako ng Diyos, sa tingin nyo, sasagutin ba ng Panginoon? Of course. Bakit? Promise ng Diyos eh. Pag may promise ba ang Diyos, tutuparin niya? Yes. So if our prayers are backed up by the Word of God, our prayers will be powerful and God will answer our prayers. Kaya ang prayer natin, Lord, teach me to claim your promises. Okay? Sa panalangin natin, claim natin yung mga promises ng Diyos mula sa Kanyang salita. Okay? That is scripture praying. So, naaral na natin, praise, waiting, confession, and scripture praying.